Bali, expectation versus reality na naman ang senaryo for today's video, dings. Bilang mga OFW na nagtatrabaho dito sa bansang Malaysia, yung iba sa amin ay once a month lang lumalabas at yung iba din sa amin ay bihira lang makapunta dito sa Kutaraya. Kaya lahat ng gusto naming bilhin ay binibili muna namin bago kami gumala. Kaya ganito ang aming senaryo. Bakinto is life, expectation versus reality. At sa puntong ito ay nakulayan na ang aming drawing na magsama-sama ulit dahil medyo naamaga na ang last pa naming mga photos na magkakasama kaming mga magkakaibigan. Kaya pagdating namin ay kanya-kanyang plastar na kung saan kami aaura. At habang sila ay busy sa kanilang postura, ako naman dito ay busy din kahit namumutok na yung butsi nila kakatawag sa akin na para mag-group picture daw kami or mag-picture-picture daw kami magkasama. Abala sa buhay nyo. Moment ko to, wag nyo akong isturbuhin, pang reels to. Since hindi kami nagkasabay papunta dito dahil marami kami at hindi kami kasya sa 6-seaters na grab car at hindi din kami pwedeng magsiksikan sa loob dahil daw bawal, kaya hatian ang punta namin dito. Kalahati ang una and kalahati din ang huli. Since nauna kami dito, ang sabi namin bibilisan namin pagpa-picture-picture para kunyari pagdating nila ay aalis na kami. Kunyari lang yun. At hindi naman nagtagal at dumating na din sila. Pero syempre, tapos na kaming magpicture-picture dito nga side. Kaya yung iba nagsilayasan na papunta naman doon sa iba na namang spot. Pero ang aking mayura, hindi talaga papasupil yan kung hindi siya mapicturan dito. Kailangan talagang aura-arahan niya yan. At sa sobrang tagal niyang umaura, ayun, nautusan pa ako ng iba para maging maniniyot niya. Kaya ang sabi ko, sige, pagbigyan kita, mabait akong nilalang ng Diyos eh. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na kapag masunurin kang bata ay binibless ka ni Lord. Pero syempre, hindi pa man niya ako nautusan ay super blessed na akong nakarating ako dito sa napakagandang lugar na to kasama ang aking mga magaganda at mga mababait na mga kaibigan ng mga totoong nagmamahal sa akin. Sana ay totoo nga no, pero naramdaman ko naman yun. Habang busy sila kakaaura kung saang-saang sulok ang gusto nila, naisipan ko namang silipin dito banda na side. And yes, napakaganda dito dings. Kita nyo naman yan. To see is to believe. Pero syempre, hindi nyo mararamdaman kung gaano ka-presko ang hangin dito. And hindi nyo din mararamdaman kung gaano kainit ang araw dito. Pero syempre, kahit sobrang init ng araw, parang hindi mo talaga mararamdaman yan sa sobrang ganda. To the point na mapaparampa ka na lang talaga sa view. Tapos, habang chinecheck mo yung captured moment mo, kung okay ba yung kuha mo o kailangan mo pa bang mag-take ulit, ay inaapura ka na nilang pumunta na naman ulit doon sa isa na namang spot. Pero kahit labag pa yan sa kalooban mo, kailangan mo talagang sumunod dahil kung hindi ay maiiwan kang mag-isa. Pero dahil pareho lang naman ang view na makukuha mo dito na side, hindi na ako nag-join sa kanila magpa-picture. Hinayaan ko na lang silang mag-moment ng kanila dyan. Ganon naman talaga minsan ang buhay eh. Hindi porket na kaibigan mo yan, close kayo, ay kailangan mo na maki-join sa lahat ng mga moments nila. Kailangan mo rin sila minsan bigyan ng kanilang mga privacy. Hayaan mo silang mag-enjoy sila ng sila mismo sa sarili nila. And since yung iba ay napagod na rin sa kakaaura, naubos na nilang aurahan ang lahat-lahat ng mga kasulok-sulukan na gusto nilang aurahan, at syempre napagod na rin ata yan sa sobrang init ba naman ng panahon, ay nagpahinga na lang muna kami dito kunyari. Pero ang totoo ay mga atat na yan, inaapura na nila yung dalawang nag-aura pa doon. At syempre dahil bored na rin ako sa buhay at gutom pa tapos pagod pa, inaliw ko na lang muna yung sarili ko. At hindi pwedeng hindi sila madamay. Pero kita nyo naman, parang gusto din naman nilang makijoin. Yan ang pinapasalamatan ko sa mga kaibigan ko dahil hindi ko man sila pinipilit na intindihin ako. At least pinipilit nila ang sarili nila na intindihin ako. O diba, amazing? Minsan kasi may mga tao talagang ibinibigay si Lord sa atin para intindihin kung ano tayo. And may mga tao din siyang ibinibigay sa atin para tiisin kung ano sila. Minsan iniisip ko buti pa tong mga hayop, walang problema sa mundo. Paswim-swim lang yung mga koi at patuka-tuka lang yung mga pabo ay sana all tinutuka. O siya mga dings, iiwan ko na ng tuluyan itong Astaka Morocco or Moroccan Pavilion dito banda somewhere in Putrajaya. Yes, Putrajaya again and again dahil dito lang naman banda lagi ang may pinakamaraming lugar na manggaganda na pwedeng galaan at pwedeng mapagpiknikan. Yung tipo na pa-expired ka na dito sa Malaysia pero hindi mo pa nagalaan lahat ng mga magagandang park. Kahit lagi naman kayo pabalik-balik dito. Parang memorize ko na nga yata yung main highway nito papasok dito pero hindi ko pa talaga naubos galaan lahat-lahat ng mga park dito.
Kagaya nito sa mall na pupuntahan namin na sinasabi ng kaibigan ko na doon daw kami mag-lunch, ay hindi ko din alam to. First time ko din talaga narinig ito na may ganito palang mall dito. Minsan naisip ko, hindi din pala maganda kapag hindi ka marites. Sa totoo lang. And again mga dings, hindi na naman kami nagkasabay papunta dito sa mall, kaya kailangan pa naming antayin ang aming mayura bago kami mag-decide kung ano ang aming kakainin at kung saan kami kakain dahil siya lang ang nakakaalam ng lugar na to. Pagdating niya, aba Diyos ko Lord, mapungko pa ang nais, parang hindi niya alam na gutom na kami. At sa sobrang gutom, hindi na kami lumayo pa. Dito na lang kami pumasok sa barbecue plaza dahil nakita namin parang may offer ata sila. Pero ang totoong nais namin ay shabu-shabu talaga. Yung may unlimited soup ba, pero ang sabi nila dito na lang kasi may soup din daw naman ito. Ay abaw, Diyos ko dings, pero kita nyo naman yan, may soup nga naman, pero binigyan pa kami ng problema kung paano namin kakandusin ang soup na yan dahil hindi naman nila kami binigyan ng spoon para dyan sa soup na yan. Kaya parang pinagsisihan ata nila kung bakit pa sila pumasok dito. Pero ako, pa-chill-chill lang, syempre binawi lang sa ice cream, unlimited ice cream naman daw ito eh. Kaya pinagsamantalahan ko na ang oportunidad para mabawi ko ang aking binaya dito. Kahit sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako kakain ng mga sweets or any na mga matatamis, lalo na itong ice cream, pero ang iniisip ko sa mga puntong ito ay once in a blue moon ng tudings na makakain ka ng unlimited ice cream. Kumbaga, nagpaalipin muna ako sa sarili kong kahibangan kaya kinandos ko na ang lahat ng mga gusto kong kandusin dyan. To the point na pinipigilan ka na nila kasi ang taba-taba ko na daw pero ang sagot ko okay lang yan para pagdating ng tagguto. Yung iba ay patsugi na, ako papayat pa lang. O siya mga dings, tapos na tayo sa Chibugan at tayo'y magsiuwian na. Pero ngayon ko lang nalaman na may pier pala sa loob ng mall na to. Alright mga dings, maraming salamat sa inyong lahat at kung nanonood ba din kayo hanggang dito banda, gusto ko lang malaman ninyo na bumili pa kami ng pizza bago kami umuwi sa bahay at doon namin sinibog ng aking kasama. Bye everyone! See you on my next vlog. God bless!